Good morning! Welcome back to my vlog. Welcome back to my Via Crucis moment coverage. So, diba? Coverage na talaga ang nangyari. Welcome back! Ay! And masagasaan pa. Pinipicturan ko. Ayan, so welcome back. At ito po ang aming pang day 9 sa aming Via Crucis dito sa aming subdivision sa Governor Hills. And today is March 15, 2024. Ito yung pang day 9 na namin. Malapit na, dalawa na lang. Matatapos na kami sa aming pag-iikot dito sa aming community sa Governor Hills. So, today ay andito kami ngayon sa Phase 5. Ayan. Sa lugar naman to ni Sis Rochi. Ito ang subdivision nila sa Phase 5. Ayan, samahan niyo po kami sa aming pag-Via Crucis, Station of the Cross, pagdadasal. Tapusin niyo po ang aming video. So, salamat po sa mga nanonood sa ating video hanggang sa matapos. Sabi nga ni Father, yung ginagawa natin ay kitang-kita yon ni Lord. Kaya pagtapos ng lahat-lahat ng ito, ay meron tayong siksik, liglig at sobrang grasya. O diba? So, hindi naman tayo nangihingi ng kapalit. Ginagawa natin to ng bukal sa ating puso. Pero alam ni Lord yon kung ano yung mga sacrifice natin. Kaya magsaya tayo at mag-enjoy lang sa pagpupuri kay Lord. Diba? So, ayan, ito na ang aming moment. Ayun sila. Lakad na kayo papunta sa first station. So, intro pa lang to. So, stay tuned lang, ha? Stay tuned. Ayan na, dumarating na rin ang ibang mga kasama. Eto na, mga taga Phase 4. Yeah, mga Miss Universe. The Phase 4. Good morning po. Ayan na. Ayan na mga kasama ni Brother Tony. Dumating na. So, mag-start na kami. So, stay tuned lang. At subaybayan niyo po ang aming kaganapan dito sa Phase 5. So, stay tuned and God bless. Hindi pa po ako tapos, ha. So, ito na. Nasa first station na kami. Ito yung aming mga kasama. Medyo konti pa lang kami. Hi, Siska! Ayan, mag-uumpisa na kami. Kaya lang may technical problem. Technical problem. Hello, mic test. Sira ang mic. So, antayin lang natin. Nasa first station kami. Kaya lang ang microphone. Unang bumigay na microphone yung microphone ko. Lord, patapusin mo naman kami. Dalawa na lang. Antay kami dito, naka-ready na ang lahat. Wala pang microphone. Nag-technical problem. Ayan na ang microphone. So, Dito po kayo sa gitna. Ang bagong daan ng krus, pambungad na panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Panginoong Hesukristo, habang kami nagtitipon dito ngayon upang pagnilaya ng iyong misteryong Pampaskwa, pagkalooban mo kaming lahat ng biyaya na kasuklaman ng kasalanan tulad ng iyong ginawa at gugulin ang aming buhay para sa aming kapwa ayon sa iyong halimbawa. Sa gayon, kami ay maaaring makigbahagi hindi lamang sa iyong paghihirap, kundi maging sa iyo rin muling pagkabuhay. Ikaw na nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen. Amen. Unang istasyon, ang huling hapunan. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. Mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Noong Jesus, noong gabi siya'y ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang kalis at sinabi, ang kalis na ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-ala-ala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kalis na ito, ay ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Bilang tao, kinakailangan nating kumain upang mabuhay.
Marami sa atin ang nakararanas ng gutom dahil sa kakulangan ng makakain. Samantalang marami ang nananagana na hindi nagbabahagi at walang pakialam sa kapwa. Marami din naman ang naghihirap at Diyos lamang ang tanging naasahan. Aming Jesus, maging huwaran ka nawa ng bawat isa. Ikaw ay nag-alay ng sarili mong buhay sa pamamagitan ng krus upang kaming lahat ay matubos sa kasalanan at magkaroon ng kaligtasan. Itinatag mo ang banal na Eucharistia sa huling hapunan upang maging daluyan ng matatag na ugnayan ng Diyos at ng tao. Sa pagninilay namin sa unang istasyong ito, matuto sana kami magsakripisyo, hindi lamang para sa aming sarili kapakanan, kundi sa pamamagitan ng pagmamalasakit sa aming kapwa. Matuto tayong magbahagi sa kung ano ang meron tayo. Hindi sapat na sabihing naaawa tayo sa mga naghihirap at nagugutom. Sa pamamagitan ng pagbabahagi, ay may pakita namin ang aming pasasalamat sa Diyos at ipadama ang aming pagmamalasakit sa ating kapwa. Ito ay mahalaga pamamaraan upang mapaunlad ang ating pananampalataya, ang tiwala sa Diyos at sa isa't isa. Eucharistia sa huling hapunan, lagi nawa itong magpaalala sa amin ng iyong dakilang pag-ibig. Inialay mo ang iyong sarili at buhay upang makamit namin ang iyong pangakong kaligtasan. Ito nawa ang maging inspirasyon namin upang makapaglingkod kami ng may pagpapakumbaba at patuloy na sumunod sa iyong kalooban. Patawarin mo ba kami sa aming mga kasalanan? Matanggap ka nawa namin ng buong buo sa pamamagitan ng banal na Eucharistia bilang pagkain ng buhay at patuloy na manahan sa aming mga puso at makita ka sa aming pang-araw-araw na buhay. Ama namin, sumasalangit ka ng kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Patawad, Panginoon, patawad. Namin at Pinisto. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Pagbasa, gaya ng kanyang kinaugalian, umalis si Jesus at nagtungo sa bundok ng mga olibo at sumama ang mga alagad. Pagdating doon, sinabi niya sa kanila, manalangin kayo nang hindi kayo madaig ng tukso. Lumayo siya sa kanila nang may isang pukol na bato. Saka lumuhod at nanalangin. Ama, wika niya, kung maaaring ilayo mo sa akin ang kalis na ito, gayon may hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Tigib ng hapis, siya'y nanalangin ng lalong taimtim. Tumulo sa lupa ang kanyang pawis na animang malalaking patak ng dugo. Tumindig siya pagkapanalangin at lumapit sa kanyang mga alagad. Naratnan niya natutulog ang mga ito dahil sa tindi ng dalamhati. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ay magkasala. Ang pagsunod sa tukso ay isang kamalian, isang kasalanan. Maging si Jesus ay nakaranas ng tukso habang siya ay nasa halamanan ng Getsemani. Panalangin sa Ama ang kanyang naging sandata upang di siya madaig ng tukso. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay pagpili sa kabutihan at tuluyang pagtalikod sa tukso. Ito ay nangangailangan ng maigting na sakripisyo kagaya ng ipinakita ni Jesus sa kanyang panalangin sa halamanan. Tigib ng hapis, pananalangin ng buong taimtim. Tumulo ang pawis sa lupa na animoy malalaking patak ng dugo. Ang tanging naging lakas niya ay ang kanyang matibay na hangaring upang hangaring tuparin ang kalooban ng Ama, maging anuman ang kapalit.
ilan sa atin ang naniniwala sa panalangin bilang sandata laban sa tukso sa ating buhay? Sapat na ba ang pagbanggit ng iba't ibang uri ng panalangin gaya ng Ama Namin at iba pang pag-uri ng dasal? Sa bawat pag-uusal ng panalangin, naroon dapat ang ating kamalayan na tayo ay nakikipag-usap sa Diyos na may kaakibat na responsibilidad na mabantayan ang ating mga gawang pananampalatayang may gawa. Mga kahinaan at pagiging bulag sa katotohanan, narito ka palagi upang kami ay bigyan ng lakas at kaliwanagan ng isip upang makilala ang mabuti at masama. Sa mga pagsubok at mga tuksong dumarating sa aming buhay, patuloy mo kaming biyayaan ng tibay na loob. Panatilihin mong buo ang aming mga pamilya sa pagmamahal at pagtitiwala sa isa't isa. Loobin mo mapagtagumpayan namin ang kabutihan laban sa tuksong dumarating sa aming pang-araw-araw na buhay, upang mas malalim ang aming pananampalataya at higit na magtiwala sa iyo at sa iyong kapwa, para sa iyong kaluguran at kaluwalhatian. Amen. Na ang second station. Punta na kami ngayon sa pang third station. So, let's go. Mula sa piling na banal ng Ama nating may kapal, ang tao ay nabubuhay. Hindi lamang. Na-edit ko na. Ikatlong istasyon. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Heso Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na krus, iniligtas mo ang sandaigdigan. Pagbasa, tumindig ang pinakapunong saserdote sa harap ng kapulungan at tinanong si Jesus, ikaw ba ang Mesiyas, ang anak ng kataas-taasan? Ako nga, sagot ni Jesus, at makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan sa lahat. At makikita ninyo kung siya'y dumarating, nasa alapaap ng langit. Winasak ng pinakapunong saserdote ang sariling kasuotan at sinabi, hindi na natin kailangan ng mga saksi. Kayo na ang nakarinig ng kanyang lapastanganan sa Diyos. Ano ang pasya ninyo? Ang hatol nilang lahat ay kamatayan. Kinaumagahan nagpulong agad ang mga punong saserdote, ang matatanda ng bayan, ang mga eskriba, at ang iba pang bumubuo ng Sanhedrin. Ipinagapos nila si Jesus at dinala kay Pilato. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa panahon natin ngayon, namamayagpag ang kultura ng paghuhusga. Marami ang hinuhusga ng lipunan dahil hindi sila sumusunod sa kung ano ang nakasanayan na. Marami sa mga hinuhusgahan ang walang lakas ng loob ng mga tuwiran. Ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan na po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulo sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Pala tayo. Hi, JJ! Hi, JJ! Di ka na nagsaserve. Ikaapat na istasyon, ang paghampas at pagpuputong ng koronang tinik. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Heso Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Pagbasa, sinabi sa kanila ni Pilato, kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo? Sumagot ang lahat, ipako sa krus. Bakit anong masama ang ginawa niya? Tanong ni Pilato. Ngunit lalo pa nilang isinigaw, ipako sa krus, at ipinahagupit si Jesus at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus.
Si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa pretoryo at nagkatipo ng buong batalyon sa paligid niya. Naglikaw sila ng halamang matinik at ipinutong sa kanya. Saka pinaghawak ng isang tambo sa kanyang kanang kamay at palibak siyang niluhod-luhuran at binati. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Koronang tinik ang ginamit ng mga kawal upang siya ay lagdaitin. Ipinutong sa kanya ang tinig at na simbolo ng kahihiyan at sakit sa halip na isang tunay na koronang simbolo ang karangalan at kaluwalhatian. Napagtunggumpayan niya ni Jesus ang pagdurusa at sakit na idinulot ng koronang tinig. Subalit sa tuwing tayo ay nagkakasala, ay muli natinig. Sa salitang mahal, mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Ang tao ay nabubuhay, hindi lamang sa tinapay, hindi sa salitang mahal. Mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Ang tao ay sa tinapay. Kanta ka, sis. Ang mahal. Bubu. Hi, little one. Ng salamin. Ang ganda ng bahay. May salamin. Oh, may salamin. Selfie. Ang ganda ng bahay niya. Ito ang bahay. Ang ganda, oh. Baby. Hello. Ikalimang istasyon, tinanggap ni Jesus ang kanyang krus. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Jesucristo. Sapagkat sa muling ng krus at muling pagkabuhay, iligtas mo ang sandaigdigan. Balabal, sinuotan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang krus na iyong tinanggap ay ang krus tulot ng aming mga kasala, ang krus ng aming mga kahinaan, ng aming kapatakan, ng aming pagbaba, pagkadugo at mga kasamaan. Hanggang sa mga araw na ito, pasan ang bawat isa ng mga walang malay na kalalakihan, kababaihan at kabataan. Ang krus kami na nakapatawaran sa lahat ng aming patuloy na paggawa ng kasalanan na patuloy na nagpapabigat ng bawat krus sa aming buhay. Ikaw, Panginoon, ang aming tunay na lakas. Umiyak ang baby. Sa mga pagsubok na aming dinaranas, patatagin mo ang aming pananampalataya upang mapagtagumpayan namin ang lahat ng ito. Ang iyong liwanag nawa ang magsilbing gabay at tanglaw sa aming mabuting pagdesisyon upang masunod ang iyong kalooban. Tapos kami natitiwala na lalo mong palalakasin at pabibigisin sa pagmamahalan at pagmamalasakitan ang bawat isa, bawat pamilya at buong parokya, sa lalong ikakatatak ang aming pananampalataya sa iyo, aming Diyos. Amen. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salamat. Bigyan na po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawagan na kami sa 7 station. Ayan.
buhay, hindi lamang sa tinapay. Isa sa balingbing. Pengi pong balingbing. 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 Ah! Baka nasisisan. Kunan mo ako, sis. Paalam tayo. Pengi pong balingbing. Oh, may balingbing. Ala, di. Balingbing. Grabe, ang ganda. Oh my God. Ang sarap ng balingbing. Ika-anim na istasyon, si Jesus Ay, ika-anim pa lang pala. Sa bigat ng krus. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Heso Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Pagbasa. Habang sumusuray Ganda ng ang bahay. hakbang ni Jesus patungo sa Kalbaryo, Meron silang halos baling. madurog si Jesus sa bigat ng krus na kanyang pasan-pasan. Higit pa marahil napuspos si Jesus sa panunuya at panlilibak ng mga tao na para bagang siya ay isang kriminal. Halos igupo ng pagod dahil sa kawalan ng tulog sa magdamag at pagpapahirap na kanyang dinanas. Si Jesus ay nalubok sa bigat ng krus at pag-aalipusta na kanyang dinanas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagninilay, mahirap ang buhay. Marami tayong naririnig sa balita ng mga taong sumuko Saan niyo pala to, dahil sis? sa hirap ng buhay. Maaring nararanasan din natin ang ganito at dahil sa ganitong sitwasyon ay nasasambit natin. Panginoon, bakit ako pa? Malaking katanungan kung bakit pinababayaan ng Panginoon na makaranas tayo ng kahirapan. Mahirap isipin na hahayaan tayong makaranas ng kahirapan ng Diyos ng pag-ibig. Sa panahon ng kahirapan, madalas nating makalimutan ang pangakong binitawan ng Panginoon na hindi niya tayo iiwan, lalo na sa oras ng kagipitan. Matuto tayong tumayo mula sa pagkakalugmok nang may pananalig at pag-asa sa pangako ng Panginoon na kaagapay natin siya sa bigat ng cross ng buhay. Bagaman, mahirap ang buhay at mahirap mamuhay ng maayos at marangal sa kasalukuyang panahon. Lagi nating tatandaan, mahal tayo ng Diyos at naririyan. Naririyan siya palagi upang tayo ay tulungang makabangon kahit sadsad na tayo sa anumang uri ng hirap. Ang pagtulong natin sa ating kapwa sa iba't ibang aspeto ay konkretong paraan upang makaahon sila sa kanilang pagtulungan. Samahan mo kami sa tuwing kami ay lugmok sa problema. Bigyan mo kami ng lakas ng loob na tumayo muli at pasanin ang aming mga krus. Alam namin, Panginoon, na hindi mo kami pababayaan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon na aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo po kami paintulong sa tukso at kaitla mo kami sa lahat na masama. Amen. Paano tayo? Pahingi po. Nakabi. Pahingi po. Sa labas nga ng Kuha po kami. Ha? Nagpaalam po kami sa video. Oh my God. Thank you po. Nahingi kami sa video. May ebidensya. Kumuha tayong balingbing. Dalawa lang po kinuha namin ay tatlo. Tatlo lang po ay para I love you. Tatlo kinuha namin para I love you. Ayan. Ate Beng, harap kayo sa akin. Pakita nyo dali. Ayan. Picture. Yay! Ebidensya. Kumuha kami. Si Simon na taga Serene, ama nila Alejandro at Rufo, pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus na Jesus, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Na krus na iyong pasan-pasan na sa pilitang ipinapasan sa magbubukid ay hindi pangkaraniwang krus. Ramdam mo ang tigas ng kahoy at bigat nito nang humihiwa sa iyong balikat
at talamnan dahilan upang ikaw ay manglupaypay sa iyong paglalakad. Ang pagtugon ni Simon na pasanin ang iyong krus ay pagtugon na may kaakibat na pagbabago sa aming buhay. Pagbabago na may kasamang sakripisyo mula sa pagiging makasarili ay maging mapagbigay ng sarili sa kapwa-tao sa halip na pagmamaliit sa kakayahan ng iba dahil ang ating nakikita ay ating sariling kakayahan lamang. Ang tunay na kahalagaan ng sakripisyo at hirap na dinanas ni Jesus para sa atin. At dito na rin niya natuklasan ang tunay na kahulugan ng pagtitiwala sa Diyos at pagsalunod sa kagustuhan ng iba. Hi, Doggy! Ikawalong istasyon, nasa lubong ni Jesus ang kababaihan ng Jerusalem. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Pagbasa, sinusundan si Jesus ng maraming tao, kabilang ang mga babaeng nananaghoy at nananambitan dahil sa kanya. Nilingon sila ni Jesus at sinasabi sa kanila, mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan. Ang tangisan ninyo ay ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang mga araw na sasabihin nila, mapapalad ang mga baog, ang mga sinapupulang hindi nagdalang tao, at ang mga dibdib na hindi nagpasuso. Sa mga araw na iyo'y sasabihin ng mga tao sa mga bundok, gumuho kayo sa amin, at sa mga burol, tabunan ninyo kami. Sapagkat kung ganito ang ginagawa sa kahoy na sariwa, ano naman kaya ang gagawin sa tuyo? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pagninila, ang pagkahabag ay isang kakayahang pantao at marahil higit pa. Bilang isang bayan ng Diyos, nandoon ang ating pagkahabag sa ating kapwang nangangailangan ng tulong at kalinga. Si Jesus ay pinako sa krus. Sinasamba ka namin at Pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo, sapagkat sa muling iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Pagbasa, nang dumating sila sa dakong tinatawag na bungo, ipinako nila sa krus si Jesus. Ipinako rin ang dalawang salarin, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang kasuotan ang mapupunta sa isa't isa. Ang mga tao'y nakatayo roon at nanonood. Nililibak naman siya ng mga pinuno ng bayan. Anila, iniligtas niya ang iba. Iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili. Kung siya nga ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si Jesus na gumawa ng kabutihan, nagpagaling na may sakit, nagturo ng pagpatawad, ay hinatulan ng kamatayan. Ang mga kamay at mga paa mong nagdala ng maraming habayan upang maghatid ng mabuting balita sa maraming bayan. Ngayon, hindi na maigalaw, hinamon ka ng mga kaaway at bumaba sa krus, subalit di mo pinansin ang kanilang panlokso at sa halip ay hinihingi mo sila ng tawad sa Ama. Kahanghangang pag-ibig mo sa sanlibutan. Ginawa mo ang lahat ng ito dahil sa pagmamahal para sa aming kaligtasan. Isang hamon ang Hindi sa tinapay. Pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Pagbasa, pinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin at ang sinabi, hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili pati na kami. Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinaparusahang tulad niya. Matuwid lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, ngayon day isasama kita sa paraiso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alalahanin mo po ako kapag naghahari ka na.
mga katagang nagpaalala sa ating na tayo ay lumapit na tumawag sa Kanya. Siya ang ating kaibigang tunay na nakikinig at gumagabay babayaan. Ang lahat ng ating takot, pangamba, sakit, dalahin, at pagkagaanin basta tayo'y manatili at magtiwala sa Kanyang paanyaya. Ngayon, di isasama kita sa paraiso. Ito ang pangako ng Panginoong Hesus sa atin. Kung tayo'y lahat ay matutong magpatawad, mahalin ang mga kaaway at pagdasal ang mga humuhusga sa atin at paghihiganti. Inananyayahan tayo na laging magmahalan at pagpatawad ng sa paraiso ay maging ganap sa ating sanlibutan. Makikinig at gumagabay sa atin. Nagtitigang makasalanan sa harap ng marami, punong-puno ng pananampalataya at pagtitiwala ang kanyang mga sinabi sa iyo. Naniniwala siya sa iyong kaharian at hindi mo siya binigo. Madalas na kami ay makatagpo ng mga taong nagkakamali at nagnanais na magbagong buhay. Panginoon, Yan, sila ang taga-bitbit ng frame, si Marcy at si Nanay Omen. Ayan. Punta na kami sa pang-11 station. Ang tao ay nabubuhay, hindi lamang sa tinapitang mahal. Mula sa bilang nating may kapal. Thank you. Ang tao ay nabubuhay. Muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Pagbasa, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena na makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang buhay. Ang salita ng Diyos. Bahay yata. Bahay. Responsibilidad habang sila ay nabubuhay. Bukod tangi ang kanilang aruga at sakripisyo para sa kanilang mga pamilya. Nagsisimula ang kalinga at pagmamahal sa atin ng ating mga ina habang tayo ay bitbit nila sa kanilang mga sinapupunan ng 9 na buwan. Sa araw ng ating kapanganakan ay buwis buhay na nakikipagsapalaran ang mga ina. Masilang kamay. Dito po kayo. Luhod po tayo. Pang-12 station. Ikalabing-dalawang istasyon, si Jesus ay namatay sa krus. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo, sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Pagbasa, nang mag-iikalabing-dalawa ng tanghali, nagdilim sa buong lupain at nawala ng liwanag ang araw hanggang sa 3 ng hapon. Sinabi ni Jesus, "Nauuhaw ako." May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinubog nila rito ang isang espongha. Ikinabit sa sanga ng isopo at idiniin sa kanyang bibig. Nang masipsip ni Jesus ang alak ay kanyang sinabi, "Naganap na." Sumigaw ng malakas si Jesus, "Ama, sa mga kamay mo'y pinagtatagubilin ko ang aking espiritu." At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagnilinay. Bago nalagutan ng hininga si Jesus na uuhaw sa atin, sa mga pagkakataong tayo ay nakakalimot sa Kanya dahil sa makamundong bagay, tayo nagiging madamot. May mga pagkakataong hindi tayo Sa muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Pagbasa, bago magtakip siling, dumating ang isang mayamang taga-Arimatea na ang ngalay Jose. Siya ay alagad din ni Jesus. Lumapit siya kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus.
Inuutos naman ni Pilato na ibigay ito sa kanya. Kaya't kinuha ni Jose ang bangkay at binalot ng bagong kayong dito. Inilagay niya ito sa sariling libingan na di pa nalalaunang ipinauka niya sa bato. Pagkatapos dinulong niya sa pintuan nito ang isang malaking bato saka umalis. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Libing ni Jose, tanda ng pagiging alagad at tagasunod niya. Si Jesus ay namatay at nagpapatunay lamang na ito na ang pagmamahal niya sa atin ay hindi lang sa salita, kundi ibinigay niya ang kanyang sarili para sa sangkatauhan. Gaano po ba natin kamahal si Jesus? Papunta na kami sa last station, pang 14 station. Ito yung bahay ni Sis Rochi, oh. Ganda, yayamanin din to si Sis Rochi. At dito rin gaganapin ang ating misa. Ayan. Ayan. Si husband mo. Sis mo ba yan? Yan. Anak. Ha? Shy. Natawag pa, pinatawag. Sige, hintayin natin. Bago pa naman. Napapalit siya, no? Ito ang ating last station kay Sis Rochi. Na istasyon, ang muling pagkabuhay ni Jesus. Sinasambakan namin at pinasasalamatan Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Pagbasa, makaraan ng araw ng pamamahinga, pagbubukang liwayway ng unang araw ng Sanlinggo, pumunta sa libingan ni Jesus si Maria Magdalena at ang isa pang Maria. Biglang lumindol ng malakas, bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong ang batong nakatakip sa libingan at naupo sa ibabaw niyon. Ang kanyang mukha ay nakakasilaw na parang kidlat at kasimputi ng busilak ang kanyang damit. Nanginig sa takot ang mga bantay at nabulagtang animoy patay nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa mga babae, "Huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito sapagkat siya'y muling nabuhay tulad ng kanyang sinabi. Halika, tingnan ninyo ang pinaglagyan sa kanya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ating nararamdaman o ang tibok ng ating puso kapag muli nating nakita ang isang dating kaibigan. Matamis ang ating ngiti kapag ating nasilayan ang isang minamahal. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay nagbigay ng kaligayahan sa kanyang mga alagad. Napawi ang kanilang kalungkutan, alinlangan at takot. Tayo man ay naliligayahan din sa katotohanang nangyari na nabuhay na maguli ang ating Panginoong Jesus. Umakyat man siya sa Ama, siya ay muling babalik upang tayo ay makapiling. Kaya siya ang ating laging pag-asa at kapayapaan sa buhay. Sa muling pagkabuhay ni Jesus, ang dala niya sa atin ay ang bagong buhay at ang bagong pag-asa. Sa kanyang pagkabuhay, hatid niya ang kapayapaan sa mga tagasunod niya na noon ay puno ng takot at pangamba dahil sa mga umuusig sa kanila. Alam ng Panginoon na ang kapayapaan bilang isang biyaya ang magbibigay sa atin ng kakayahan upang makapagpatuloy sa ating buhay sa kabila ng mga pagsubok sa buhay. Idalangin natin na sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay ay maging gabay natin upang mamuhay na nanaayon sa kanyang kalooban at may pag-asa, tunay na kaligayahan at kapayapaan. Tumahin niya. Panalangin. Panginoong Jesus, sa pagsapit ng 3 araw, ikaw ay So ito na, magsimula na tayo sa ating misa. Ay, hindi pa pala magsimula. Wala pa si Father. So, naka-ready na ang ating altar. Ayan na, ayan na pala. Ayan na pala si Father. Ayan na, dumating na. So, ako ang commentator for today. First time ko mag-commentator ang Friday na si Father ang magmisa.
Sila dumating na. Excuse me po. Ito na, dumating na si Father. Sis Ruth. Sis Ruth. Ano ba may table sila? Nag-start na ang misa. Ang misa. Nakaraos na. Tapos na ang misa. Kakain na po tayo. Antay-antay lang. Susan. Wait lang po tayo sa ating merienda. Ayan na ang mga pagkain. May pagkain si Sis Rochi. Amen.